Pinagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome sa ating Thursday family appointment with El Shaddai. Amen. Kumusta po ang mga anak ni El Shaddai? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay! Ayun, eto na naman po tayo. Lahat po tayong matagumpay. Amen po ba? Meron po ba tayong baguhan? Ayun, darating daw yung ating baguhan. Amen. Kung wala po, dadako po tayo sa sharing portion. Lahat po ba tayo ay pinagpala? Amen! Amen! Kung lahat po tayong pinagpala, sino po ang mauna para ipahayag ang kanyang pagpapala sa buhay? Sino po ang mauna? Kasi sabi po nating lahat ay pinagpala po tayong lahat. Kasi paggising na lang po natin sa umaga ay blessing na. Kaya ito po ay ating ipahayag. Ayan, si Sister Lorena. Ito na lang, gawin ko. Hello. Palang araw sa lahat. Maraming salamat, Lord. Gusto ko lang ibalik ang papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay, sa kanyang patuloy na blessing sa akin, sa aking pamilya, sa pinagpasalamat ko sa blessing niya sa aking nanay tatay na nagkaroon sila ng 50 years na anniversary. Thank you, Lord, sa kalakasan, malakas sila at healthy lang at happy. At saka naging successful yung kanilang anniversary. Super happy yung dalawa. Kaya thank you, Lord. At saka yung ang bago aking experience na naman, may bago naman akong experience. Talagang maraming salamat, Lord. Talaga po sa bawat experience ko, talagang hindi mo ako pinabayaan at saka lagi kang nandyan, tinuturuan mo ako at saka tinutulungan mo pa ako para ako matuto at saka maging lalong malakas at maging more happy at saka mag-grow pa lalo sa iyo. Thank you so much, Lord. Talagang sa iyo ang papurit. Pasalamat ay sa iyo lamang. Amen. Talaga nga po. Lagi nating ibabalik ang pasasalamat sa ating Yahweh El Shaddai para sa ganon ay patuloy-tuloy ang biyayang ating natatanggap. Amen po ba? Sino pa po ang susunod? Kay Sister Lorena. Sino pa po ang sunod? Thursday group. Ate Esperanza, thank you po. Sabi ni Sister, sis, magpatutuo ka. Sabi ko, nagsasawa na yung mga tao sa mukha ko kasi linggo-linggo halos pag wala lang ako sa kalang, hindi ako nakapagpapatuto. Pero binabalik ko lang din po yung pasasalamat kay Yahweh El Shaddai kasi nga po, malapit na yung time na, alam nyo na po yun. Tapos, nagpapasalamat ako kay Yahweh El Shaddai kasi po yung bahay na kinuha nung anak ko, thank you Lord kasi nabisita na niya, iaayusin na lang, meron pang konting mga dapat i-retouch. Yun, sabi ko, kagawi ko ako dyan na. Sabi niya, okay ma. Kasi wala namang titira. Wala pang titira. Parang lang, investment sa future nila ng kanyang boyfriend pagdating ng araw. Thank you, Lord. At saka, pinasasalamatan ko kay Lord kasi yung isa ko rin po na bahay na hindi naman po siya masasabing nasa subdivision. Pero thank you kay Yahweh El Shaddai kasi ngayon po, napapaupahan na rin po. Tapos yung isa pa pong lote na nakuha namin na mayroon siyang small house sa gitna. Thank you talaga kay Yahweh El Shaddai kasi po, hindi ko akalain. Sabi ko, kung dito sa Hong Kong, ang dami kong bahay na pinupuntahan, marami akong responsibilidad na pinupuntahan, mayroon dito, mayroon doon, mayroon doon. Sabi ko, kung gaano karami yung bahay na pinupuntahan ko dito sa Hong Kong, ganun din yung bahay na uuwian ko sa Pilipinas. Thank you, Yahweh El Shaddai, dahil po sa loob po ng 19 years ko dito sa Hong Kong, lahat po yan ng blessing galing kay Lord. Kasi hindi po mangyayari yon kung wala si Lord. Kaya maraming salamat, Yahweh El Shaddai, at sa aking Thursday family. Thank you so much sa inyo pong lahat. God bless us all. Ayun, yan si Sister SP. Ayan, uuwi na para anihin ang kanyang tinanim. O, diba? Yan ang ating pagpapala sa buhay. Ngayon naman po ay tayo na po ay magsitayo para patuloy po tayong papurihan ang ating Yahweh El Shaddai ipagsamba sa opening prayer ni Sister Norma at ang leader, Sister Genevieve, at sa pamangunahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Ay, Sister Jom, opening.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng buhay at ng aming ikinabubuhay. Muli, Ama, maraming pong salamat sa panibagong pagkakataong ito muli na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan. Salamat muli at narito po kami upang muli ikaw ay aming papupurihan at pasasalamatan. Sa walang sawa niyong patnubay at biyayang patuloy at walang sawa niyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. At muli, Panginoon, narito po kami, nagkakaisa po kami, Lord. Muli humihingi po kami ng iyong pagpapala na muli mo pong pagpalain ang sunod mong gawain na ito. Pagpalain mo po lahat, Panginoon, ang naririto. Ganon din po, Lord, sa mga nakikinig sa YouTube man, sa FB Live. Sa iyo namin lahat, Panginoon, ipinagkakatiwala ang bawat isa. Ano man po ang kahilingan ng bawat isa, Panginoon. Sa iyo namin ito, Lord, itinataas. At ngayon pa lamang, Panginoon, amin na po itong pinasasalamatan ang iyong katugunan na ito ay ayon lamang sa iyong kalooban. At muli, Panginoon, samahan niyo po at padalhan mo po ito, Panginoon, ang libo-libo mong anghel, ang 4 na sulok ng lugar na ito, upang wala pong makagambala sa aming pakikinig sa iyong magandang balita. Pagpalain niyo po ang magandang balita na ihahayag ng aming kapatid na si Brother Rod, na siyang maghahayag ng iyong magandang balita, Panginoon. Samahan mo po ito, Panginoon, at handa at himala. At higit sa lahat, Lord, buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga tenga, upang unawain ang iyong magandang balita. Loobin mo po, Panginoon, na ito po, Lord, ang magbigay sa amin ng kalakasan at katagumpayan sa lahat ng aming mga kahilingan, sa lahat po ng aming mga plano sa buhay. At patuloy nawang kalakasan, Panginoon. Loobin mo rin po, Lord, na manatili kaming mauhaw at magutom sa iyong banal at buhay na salita. Ang lahat pong naririto, Panginoon, may dala-dala naman po silang prayer request. Hindi man po ito na isulat, Lord. Amin na po ito, Lord, na itinataas sa iyo at inaangkin ang iyong katugunan. Pagpalain mo rin po lahat, Panginoon, ang iyong manggagawa. Lalong-lalo na po sa araw na ito, Panginoon. Pangunahan mo ang bawat isa, Lord, na magkaroon kami ng kababaang loob. At higit sa lahat, Panginoon, ay may kasiyahan sa aming puso na kami po ay makapaglingkod. Ang lahat ng ito, Panginoon, amin pong itinataas sa iyo sa matamis at dakilang pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus, na siyang naghahari noon, ngayon, at magpakailanman. Amen at amen. Praise the Lord. Ang lahat po ba'y handa na magpuri sa ating Diyos na buhay? Ibalakpak po natin ang ating mga kamay ng malakas para sa ating Diyos na buhay. Amen. Ngayon mga kapatid, manatili po tayong tumayo at i-welcome po natin ang Holy Spirit. Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay. Just for you.
Mateo 10 verse 35 to 37. Kaya huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod niyo ang kalooban ng Diyos. At matanggap ninyo ang kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo magpuri sa ating Diyos na buhay at ibigay po natin ang the best na pagmamahal sa ating Diyos, na ating pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Who gives the faith and who gives the love? Who gives the faith for the faith? Who gives the love for the love? Who gives the hope for the hope?
patuloy po natin ibigay ang the best sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Sabi nga po dito sa Psalm 91 verse 4, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be yours. Smelled and rampart. Amen po ba? Amen. Patuloy lang po tayo kumapit sa ating Diyos na buhay dahil ang Diyos ay hindi niya tayo pababayaan kailanman. Amen po ba? Taas po natin ang ating mga kamay. I will hide in thee.
Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa hapong ito, kami po ay buong puso na dumudulog at lumalapit sa iyo. At hinihiling namin, dakilang Ama, na sa lugar na ito, patuloy mo po kaming samahan. Pagpalain niyo po lagi, dakilang Diyos, ang iyong banal na gawain. Ang bawat dumadalo sa gawain na ito, lagi mong abutin ng iyong mapagpalang kamay. Ingatan mo lagi sila, pagpalain mo sila, dakilang Diyos. Bigyan mo lagi sila ng kalakasan at katatagan. At dalangin ko, Ama, na patuloy na magkaroon ng kalutasan ang bawat problema ng bawat isa. Lord, naniniwala kami na Ikaw ang tumutugon sa lahat ng aming mga pangailangan. Kaya anuman ang mga kahilingan ng aking mga kapatid na ito, inihiling ko sa iyo, dakilang Ama, na sa araw na ito, bigyan niyo po ito ng katugunan. At umaasa kami na ang sino mang nananalig sa iyong banal na pangalan ay hindi mabibigo. Banal na Diyos, maraming salamat po. At pagpalain niyo muli, dakilang Ama, ang mabuting balita na aming pong pag-aaralan at pagninilayan. Sundan ito ng himala upang sa iyong mga salita, patuloy kaming makalakad ng ayon sa iyong katuwiran at kabanalan. Salamat, Lord, at amin ang inaangkin na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.
Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So basahin uli natin ang ating gospel sa araw na ito. Sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanatang 9, talatang 42 hanggang sa mga sumusunod na talata, ito po ang sinasabi ng Bible. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa bahay na pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na pumunta ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay o hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok ka sa buhay na walang hanggan na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na pumunta ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. At kung ang isang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na iisa lang ang mata, kaysa may dalawang mata, ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy na hindi mamamatay. Sapagkat ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Yung palakpak na malakas, palakpak na buhay. Glory to God. At ang dalangin ko sa Panginoon na kayong lahat dito ay patuloy niyang pagpalain. Amen. Abutin kayo lagi ng grasya ng Diyos. Amen ba? Kung kayo ay may mga problema, palayain kayo ng Panginoon. At kung kayo naman ay walang pera, bigyan kayo. Amen. Amen ba? At kung kayo ay mayroong mga kahinaan sa buhay, palakasin kayo ng Diyos. Amen. Yan ang aking dalangin lagi sa Panginoon. So, nawa sa hapong ito, tanggapin nyo ang tugon ng Diyos sa inyong mga kahilingan. So, makakaupo tayo at tayo ay makinig po ng mabuti. So, sa media natin, baka iba yung naka-record dyan kasi hindi ito ang aking ipinasa kay Joanna. Kasi namali ako lang pinag-aralan kagabi, kasi ang aking I'm not feeling well kagabi. So, iba yung nakita ko siguro do sa aking daily gospel, iba yung aking nabuklat. Thursday din, pero baka next week pa yon. Yan naman talaga ang ating kalagayan. Kasi ngayon, ulan-init. O kaya hindi nawawala na minsan ay yung ating katawang physical ay talagang humihina din minsan. Amen ba? Pero ang mahalaga, araw-araw nagkikita-kita tayo lagi. Amen. Yun ang mahalaga. Amen ba? Amen. Siguro na sobra lang ako sa kain kagabi. Pero ganun pa man, salamat sa ating Panginoon. So, palakpakan natin si Yahweh. Hallelujah. So, ang gospel po natin ngayon, ito po ay pag-aaralan natin. Sabi dito, huwag maging sanhi ng pagkakasala, sabi ng Bible. Amen ba? Amen. So, huwag maging katitisuran. Sabi mo sa iyong katabi, huwag maging katitisuran. Ang salita nyo, para bagang... o, sabihin ulit sa katabi, huwag maging katitisuran. Ano bang ibig sabihin doon, mga kapatid, na huwag maging katitisuran? So sabi dito, huwag maging hadlang sa mga nagtitiwala sa Diyos. May mga taong nananalig sa Panginoon, pero sabi ng Bible, huwag tayong maging sanhi na sila'y matitisod sa atin.
Amen ba? Kaya dito napakaganda po nito, sabi nga ng Bible, sa binasa natin kanina, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. So ang daming mga nagtitiwala kay Lord, kaya lang minsan nawawala kasi natitisod. Amen ba? Kaya tingin sa katabi. Tingnan yung katabi nyo. Sabihin mo sa katabi mo, maging kalakasan ka sa akin. Amen ba? So maging kalakasan tayo sa iba, hindi katitisuran. Kasi pag tayo ay kinatisuran, sabi ng Biblia, mabuti pa raw ang bitinang ka ng gilingang bato sa liig. Noon kasi walang makina. Ang ginagamit noon sa panggiling ng mga trigo ay gilingang bato. Yun ang ginagamit noon. Sa probinsya, kapag ikaw ay naggigiling ng palay, mayroong tinatawag na lusong. Alam niyo ba yung lusong? O, yung bayo. Yung binabayo mo yung palay doon sa lusong para maging bigas. Sino nakaranas noon? O, ibig sabihin pare-pares ang ating pinanggalingan. Yung iba ayaw umamin, Oy, abroad kaya ako, di ko naranasan yan. may mga ganung mga pangyayari. Naranasan ko po yan, yung bago ka makakain ng kanin, dapat ikaw ay magbabayo muna ng palay. Kaya noon, napakahalaga noon ng bigas, napakahalaga noon ng kanin. Kaya nung panahon ng lola ko, kapag kami kumakain, kapag ikaw ay may nahulog na mumong sa iyong pinggan, kung ilang mumong ang nahulog sa pinggan mo, ganun din ang palong aabutin mo. O, bakit kasi ang bigas noon ay napakahalaga. Kasi bago mo maging bigas yan, galing muna yan sa tatanim mo muna sa bukid, tapos pagka natanim mo na yan, namunga na yan, hinug na, aanihin mo muna yan, pagka-ani mo yan, ibibilad mo pa yan, kapag ka-okay na, bago maging bigas yan, babayuhin mo muna yan. Ang pagbayo ng palay, hindi lang po isang bayo, bigas na kaagad. Na hindi ibig sabihin na, o kaya titigan mo yung palay, sabihin mo, maging bigas ka agad. Hindi ganun po ng araw. Talagang maglalabas ka ng lakas. Amen ba? Kaya pag nagbabayo kami ng palay noon, pagkatapos magbayo ng palay, ang kamay namin, ganun na eh. Bakit? Masakit na eh. Tama ba? Kaya noon, grabe ang pagpapahalaga ng mga matatanda pagdating sa larangan ng pagkain. Unlike ngayon, grabe, walang pakundangan sa pagtatapon. Tama ba? Palibasa, hindi nila pinagpapaguran, pera-pera na lang, kaya walang pakundangan sa pagtatapon ng pagkain. Gising ba kayo? Amen. Kaya dito, pinakikita sa atin na napakahalaga ng isang bagay na biyaya ng Diyos sa atin. Napakahalaga po noon. Bakit ka pa tayo napunta doon sa pagbabayo ng palay? Gising ba kayo? O, sabi dito, wag maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ang sabi ng Bible, mabuti para sa isang tao ang bitinan ng malaking bato. Yun, kaya pala tayo napunta doon sa lusog sa pagbabayo kasi sa gilingang bato. Na yun ang ginagamit nung unang panahon para yung trigo ay magiling ito, yung palay, kung sa atin ay maging bigas ito. Yun ang ginagamit noon. At yung gilingang bato, nakita ko po yan sa history ng Israel, yan po ay iniikot-ikot. Yan, iniikot-ikot yan. Parehas bato yan na magkapatong, tapos iniikot-ikot yan. So, ganun ang paggagawa ng trigo noon para maging mabigas ang trigo doon. So, sa atin naman sa Pilipinas, bayo para maging bigas ang palay. So, ang sabi ng Bible, kapag ang isang tao ay naging sanhi ng pagkakasala, mabuti pa raw ang sa kanya ang bitina ng lusong. Kasi wala naman tayo sa Israel. Nasa Pilipinas tayo. So, ang lusong, ito sa Tagalog siguro, hindi nyo alam ito, sa Tagalog yung lusong, basta yung pinagbabayuhan ng palay. Hindi mo yan pwedeng buhatin kapag mag-isa ka lang kasi mabigat yun. Amen ba?
At hindi yan, ang lusong na ginagamit sa amin, hindi yung maliit lang na malaki yan. Kaya hindi mo yan pwedeng buhatin, kailangan mo ng katuwang para mabuhat mo yan. Kapag ibiniti niya sa liig mo at itapon ka sa dagat, hindi ka makakaahon. Kasi tuloy-tuloy sa ilalim yan. Yun daw ang nararapat sa isang taong kinatitisuran. Tingin sa katabi. Gising ba kayo? Yun ang ginagawa ng sabi sa Bible, yun ang ginagawa doon sa mga taong kinatitisuran, mabuti para sa kanya ang bitinan. Mabuti nga sa ating kahoy ang ginagamit na na pinagbabayuhan. Sa Israel, bato talaga yon. Kung sa atin mismo ay hindi natin mabuhat yung kahoy na pinagbabayuhan, how much more yung bato na pinagigilingan ng trigo. Lalong hindi natin mabubuhat yun dahil mabigat kasi yun ay bato. Sipin niyo po kung gaano kagrabe ang concern ni Jesus sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, huwag maging sanhi ng pagkakasala, sabi dito, maging sanhi ng pagkakasala sa isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. So, grabe ang pagmamahal ng Panginoon doon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. So, dapat kung ang Diyos ay grabe ang pagmamahal, o ang Panginoon ay grabe ang pagmamahal doon sa mga taong nananalig sa Kanya, dapat tayo ay magkaroon din ng ganong klase ng puso na pagmamalasakit, pagmamahal doon sa mga tao na tinawag ng Diyos sa gawain na ito. Amen ba? Dapat andun ang ating pagmamahal sa kanila na hindi tayo dapat na nagiging sanhi na pagiging kinatitisuran o tayo ay nagiging dahilan ng kailang pagkawala sa gawain. So sabi ng Romans chapter 14 verse 13. Huwag na kayong humatol sa isa't isa. Huwag rin kayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. Ang sabi ng Bible, huwag rin kayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating mga kapatid. Unang binanggit ni San Pablo sa mga taga-Roma ay huwag kayong humatol. Kasi minsan, ito ang nagiging problema ng Christianity ngayon, di ba? Di ba sinabi ng Bible na ang Diyos lang ang hahatol, wala sa tao ang paghatol. Nasa kamay ng Diyos ang paghatol. Ang problema, ang tao, mas malupit pa sa Diyos, Kaunting pagkakamali ng tao, hahatulan ka agad. Yun ang kalupitan ng tao. Pagka mayroong nagawa ang tao na hindi tama, hinahatulan ka agad. So, ang sabi ng Bible, huwag tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ibang tao. Ingatan natin ang ating mga sarili kasi lahat tayo na naririto sa gawain ng Panginoon ay kinahabagan ng Diyos. Ang pagkatawag sa atin ay grasya ng Panginoon. Lahat tayo. Kasi sa panahon ngayon, ay biyaya ng Diyos ang ating nakakamtan, hindi paghatol. Kaya nga ang tao, kahit nagkakasala, kahit anong kasalanan ng tao, tinatawag ng Panginoon sa gawain na ito para siya ay makaranas ng grasya ng Diyos. Wala po sa panahon ngayon ang paghatol. Kaya pinagbabawal ni Jesus ang humatol sa iba kasi hindi pa panahon ng paghahatol. Amen po? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang hahatol nang hindi ka katisuran. Kasi hindi naman tayo Diyos para humatol, di ba? Halimbawa, may mga nagkakamali, hayaan mo siya dyan. Hayaan mo siya sa Panginoon. Mabuti nga, lumalapit kay Lord. Amen ba? Sabihin man natin, Brad, kasi mali ang buhay niya. Ikaw, ano naman kung mali ang buhay niya? Ano ba ng karapatan natin sa Kanya? Ang Diyos lang ang may karapatan sa bawat isa sa atin. Gising ba kayo? Amen. Brad, nakita ko yan may asawa sa Pilipinas, may asawa dito. Huwag mo siyang problemahin, problema ng Diyos yun. Amen ba? Pagdating ng araw, bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo. Hindi naman ikaw ang mananagot sa ginagawa niya. Siya naman ang mananagot sa kanyang ginagawa.
Ang mahalaga, habang iyan ay nabubuhay, nandyan yan sa simbahan, naririyan yan sa gawain, at least sa patuloy niyang pakikinig ng mabuting balita, darating ang araw, realize niya, makikita niya na mali ang kanyang ginagawa, at yun ang maging dahilan para magbago ang tao. Tama po ba? Kung hatulan mo ngayon yan, nawala sa gawain ng Panginoon niya, nawala sa simbahan, so lalong napariwara yung taong yan. Kaya sabi ng Bible, wala sa panahon ngayon ng paghatol. Sabi ng aklat ng Roma 14:13, wag na tayong humatol sa isa't isa. Huwag rin tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. Kaya hayaan natin ang Panginoon ang kumilos sa buhay natin. Amen po? So anong sinasabi ng 1 Corinthians? Kasi may mga pagkakataon na minsan ay marami tayo nagiging dahilan, na ginagawa para matisod ang tao sa atin. Minsan nga in-advise si San Pablo ang mga taga-Korinto sa anong dahilan? Sa pamagitan man ng pagkain. Kasi minsan kahit sa pagkain nag-aaway-away. May kinakain yung isa, uy, bawal yan, di pwede yan. Kaya pati sa pagkain nagtatalo-talo. O di ba sabi ng Bible, hindi kakainin yan. Marumi yan. O pati doon, nagkakaroon ng pagkatalo-talo hanggang sa nawawala yung iba kasi napaka masyadong yung samahan, makaluma. Andyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo? O halimbawa naman, may nagdamit na bago lang, tapos medyo may punit sa likod. Oy sister, huwag kang makisuot ng ganyan dito, simbahan ito. Yung masyado tayo, yung ikabago-bago. Titingnan mo muna yung tao kung matagal mo na bang kasama yan o bago pa lang. Kasi mamaya, naghahanap lang ng simbahan yan at naghahanap ng masasamahan yan. Tapos kapapasok-pasok lang, bigla mong sinita ngayon. May nangyari po yan dito sa gawain. Oy sister, hindi upuan ng mga attendees yan, upuan ng worker yan. O hindi na, bumalik. Gising po ba kayo? Kaya yun ang sinasabi natin, pakikiramdaman muna natin ang bawat situation. Titingnan muna natin kung talaga bang sino ba itong taong sisitahin mo. Ikadadalo lang sa gawain, sisitahin mo ka ganon. Hindi man niya maiintindihan yun eh. Andiyan pa ba kayo? May nagkwento lang sa akin noon, kaya ko rin naikwento. Na mayroon siyang mga akay. Marami pa naman daw akay niya. Tapos sinita ng manggagawa. Oy sister, mga sister, hindi upuan ng mga dumadalo yan, upuan ng mga workers yan. Kaya tuloy hindi na dumalo. Sabi daw ng mga sinita, ganun ba yung mga manggagawa niyo? Naging sanhi ng pagkakasala ng ibang tao. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, ugali mo, ayusin mo. Andyan ba kayo? Ay, totoo naman ito. Sabi ng Bible, di ba? Kapag naging sanhi ka ng pagkakasala, mabuti para umbitinan ka ng gilingang bato sa liig. Kasi minsan nawawala na tayo sa hulog. Minsan wala na tayong pakundangan. Dahan-dahan naman. Tama po. Kasi sabi nga ni Jesus yung maliliit na nananalig sa Kanya, ingatan itong mga taong ito. Sino mag-iingat sa kanila? Yung mga matatagal na. Yung laman ng simbahan, laman ng gawain. Yun ang dapat mag-iingat sa kanila. Kasi hindi pa naman nila alam kung ano nangyayari. Tama po ba? Kaya dito sa weekdays, napakaganda ng iyong ginagawa. Pagkatapos ng gawain, mayroong kainan sa baba. Bakit? Pampalubag-loob daw. Hindi naman para pampalubag-loob yan. Kayo naman. Yun ang dapat na ginagawa ng mga naglilingkod sa Panginoon. Kasi nabibuild doon ang ating right relationship. Amen ba? Nagkakaroon ng bonding, nagkakaroon ng talagang magandang samahan. Kaya, congrats po sa inyo. Wala pong malakpak. Kaya sabi ko, mag-akay naman kayo ng marami. May sumagot sa akin, brad, tama na ito. Ay ko, bakit? Kasi pag dumami yan, baka hindi namin kayang pakainin.
Andyan mo ba kayo? Sabi ko, sobra naman kayo. Sabi ko sa pagpapakain lang, na problema kayo. Andal yung kausap ng mga yan. Kung hindi nyo kaya ang budget, pwede mo kayo, patak-patak tayo. Di ba? May mga paraan. Sabi nga sa makamundong salita, para-paraan lang yan. Wala namang pagsasama-sama na hindi nalulutas, di ba? Kapag pinag-uusapan ng mabuti. Kaya dito, ingatan natin. Masabi nga natin kanina maging sa pagkain kasi marami nagkatalo-talo sa pagkain. Sabi ng 1 Corinthians chapter 8 verse 9, ngunit mag-ingat kayo baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina sa kanyang paniniwala. Di ba? Hanggang ngayon may nagkatalo-talo sa dugo, dinuguan. Huwag mo namang pilitin yung hindi kumakain. O kung kumakain ka, huwag mo nang Brad, sister, nilinis na ito ng dugo ni Jesus. Wala nang maruming pagkain ngayong Brad. Go. Pati baboy, nilinis na yan. Sige, kain ka lang ng kain. Hanggang tumaas ang kolesterol mo. Andyan ba kayo? Minsan kasi ang attitude ng tao, kung anong kanyang paniniwala, gusto niyang ilagay din sa puso ng iba. Huwag mong gagamitin yung kalayaan mo para pati yung iba na hindi naniniwala sa ganung bagay, ay gusto mong paniwalain. Amen po ba? Kasi wala naman yung sa pilitan May freedom tayo. Tandaan po natin ito. May freedom tayo. May kalayaan tayo. Kung gusto yung pagpalain ng Panginoon, sumunod ka sa Diyos. Kung ayaw mo, huwag kang sumunod. Ganun kasimple yun The choice is yours. Amen ba? Kumakain ka ng dinuguan, go. Huwag mo namang pilitin yung hindi kumakain ng dinuguan. Sabi mo na, nako, ibang lahi ito, ibang relihiyon ito. Para sa mga Katoliko, pinagbibintangan mo isa na ibang relihiyon. Okay pa ba kayo? Kasi nga, mayroon naman talagang mga pagkain na hindi kinakain ng bawat isa. Andyan pa ba kayo? O katulad sa akin, ako patikim-tikim lang ako ng mga ng karne, ng baboy. Kumakain ako pero patikim-tikim lang. Bakit gano'n ang ginagawa ko? Kasi mataas ang kolesterol ko nung ako umalis sa Pilipinas. Para mababawasan yung kolesterol, nagbabawas ako ng mga kolesterol. Amen ba? Medyo mataas ang sugar ko nung umalis sa Pilipinas, kaya nagbabawasan ng pagkain. Huwag yung masabihin na, brother, ang arte-arte ay kumain ng baboy. Wala namang kasi meron tayong mga kanya-kanyang dahilan. Ang mahalaga, kung anong kinakain mo, masaya ka. Andyan ba kayo? O halimbawa, baka. Yung baka talaga, hindi mo ko mapakain. Maliban lang kapag nilagay mo na sa plato ko. Hindi ko na matatanggihan kasi sabi ng Biblia, ang tumatanggi, lumalabo ang mata. May mga tao naman kasi na parang pista, lagay sa plato mo. Ubusin mo yan. Kaya minsan mapapatingin ka na lang Ano ba ito? Pista o handaan lang? Kaya hayaan mo yung tao na lagay mong pagkain diyan, hayaan mo siyang kumuha ng pagkain niya ko. Kasi mayroon tayong limit lang sa pinakain natin, lalo yung mga nagkakaedad na. Tama ba? Lalo ako, na ako ngayon, lesson ako ngayon sa kanin. Mga ilang lang na kanin, okay na sa akin. Alam mo, tambakan mo ng kanin si Brother Rod, sasabi, buksin mo yung Brother Rod, ha? Okay lang ba kayo? Kaya pang may nagre-request sa akin kung anong ulam, hindi ko nagkasalita Alam niyo kung bakit? Ayoko magkasala kayo. Bakit? Baka mamaya mag-request ako ng pating, hindi kayo makahuli ng pating. Sabihin nyo, Brother Rod naman, ang hirap-hirap na nire-request, pating pa. Saan naman kami kukuha ng pating?
Okay, laging sagot ko na lang, kung anong galing sa puso inyo, yun na lang yun. Okay, para iwas pagkakasala, di ba? Gising ba kayo? Okay na ba kayo dyan? Okay, balikan natin ang ating pinag-aaralan. Sabi ng Bible, Mark chapter 9 verse 43, kung ang kamay mo ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Ano kayang ibig sabihin ng Bible? Mas mabuti pa ang pumasok ka sa buhay na walang hanggan, na putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na pumasok ka sa impyerno na sa apoy na di mamamatay. Ano kayang ibig sabihin ng Bible? Literal ba na pag ang kamay mo naging sanhi ng pagkakasala, putulin mo? Eh kung literal yun, dami walang kamay ngayon. Anong ibig sabihin nun, Brad? Simple lang naman eh. Ano bang mga gawain ng kamay na nagiging sanhi o naging dahilan ng pagkakasala mo? Ng pagkakasala natin. So putulin mo yung mga ginagawa ng kamay na yun, hindi yung kamay mong puputulin. Kasi pag literal na pinutol mo yung kamay mo, paano kayo makakapagtrabaho? O ito, huwag kayo magagalit sa akin ha. Bato-bato sa langit, pagka mayroon na nahagip, huwag mag-iisip. So, mayroong mga tao na yung may sakit, yung may sakit. Oo. Ano tawag doon? Leptomaniac. Yung hindi niya mapigilan yung kanyang kamay na kumuha ng bagay na hindi kanya. Mayroong ganun eh. Pero ako naniniwala ako na by the power of the blood of Jesus, mapaglalabanan ng tao yun. Amen ba? Kasi may mga tao na na parang sakit na talaga niya yon. Hindi niya mapigilan yung kanyang kamay. Na pag may naroon siya nakita, kukunin niya. Aangkinin niya kanya yon. Mabuti pa nga yung mga anong sakit, okay lang na kukunin niya, angkinin niya kanya. Ang mahirap lang yung achievement mo kukunin sa iyo, aangkinin niya kanya yon. Yung ikaw ang may talino, tapos inangkin niya. Parang ganun. Parang ikaw nagluto ng masarap, tapos inangkin niya, siya nagluto. Kaya nung mawala ka, hinahanap yung luto mo, hindi siya makapagluto. Kaya nag-isip yung amo, hindi pa siya nagluluto noon. Yan, parang ganun lang kasimple yun. So, ang ibig sabihin noon dito, kung ano man ang mga gawain ng kamay na hindi karapat-dapat, putulin mo yun. Amen ba? Halimbawa, ang kamay, mahilig manampal. Putulin mo yung pananampal na yun kasi hindi maganda yun. O, dito naman, hindi kayo makakapanampal dito kasi kayong sinasampal. So, ano mang mga bagay na hindi karapat-dapat na ginagawa ng kamay, alisin natin yun. Tama po ba? At ang sabi ng Bible ito, kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Hindi naman sinabi ng Bible, putulin mo ang paa mo. Ang sabi ng Bible, putulin mo. Kung ang paa mo ang naging sanhi ng pagkakasala, putulin mo ito. Amen ba? Halimbawa, yung paa na yan, may gawain ngayon, tapos hinatak ka doon sa iba, hindi ka sa gawain pumunta ka doon sa ibang gawain, putulin mo yung ganong klaseng mga ginagawa ng paa. Kung kay El Shaddai ka. Amen ba? Saka na yung mga makamundong bagay, kasi alam naman natin, pagka ginagawa natin yung mga makamundong bagay, inuna pa natin yung mga makamundong bagay, hindi yun nagdadala sa atin sa mabuting buhay. Amen ba? Kaya alam niyo po kung bakit naging matatag yung mga unang nag-i-exercise sa gawain na ito. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga unang tinawag sa gawain na ito, grabe talaga ang kanilang commitment, dedication sa ministering ito. Sa Luneta noon, sa PICC, kahit na tuloy-tuloy ang ulan, hindi umaalis ang tao. Parang saikong. Ngayon, nakikita ko yung saikong ngayon, kahit umulan, andun ang tao na nanatili. Hindi sila umaalis. Kasabi ko, talagang pagpapalain ng Diyos sa mga taong ito.
Kaya nakikita ko sa Saikong yung nangyayari sa PICC at Luneta nung araw. Kaya yung mga tao na yon nung araw, yung nasa Luneta, nasa PICC noon, kung saan-saan na dinala ng Diyos. Yung iba ang yayaman na. Dati ang dumadalo sa gawain no, sa PICC, minsan nakikita pa kami ng mga kariton, ano yung mga bata, nakasakay sa kariton. Ngayon wala ka na makitang kariton sa, sa parking area. Ang makikita mo sa mga parking area ngayon, Pajero, Fortuner, nagaganda ang sasakyan. Tapos noon, ang mga naglilingkod sa Panginoon noon, pagka pumunta ng Amber, pumunta ng Amorsolo noon, nakasabit sa jeep. Nakabarong, ganitong forma, may dalang malita, tapos nakasabit sa jeep. Pero ngayon, iba na ang dating. Naka-Fortuner na talaga. Minsan nga, pagka pumunta pa ng gawain, hindi pa lalabas ang sakyan niya, hanggat hindi kinakanta yung El Shaddai. Medyo medyo social na rin ang dating. Kaya minsan, sabi ng workers, ay, itong ating guest ngayon, mahirap abutin. Kasi ayaw bumaba ng sasakyan. Kailangan tumunog na kagad ang El Shaddai bago bababa sa sasakyan. O kaya medyo, iba na rin ang dating. Yun ang sinasabi ng Bible, huwag kayong maging katitisura. Okay ba kayo? Kaya sabi ng Bible, kung ang paa na ito ang naging sanhi para matisod yung iba, putuli mo yung gawain ng paang yan. Kasi tingnan nyo ha, bato-bato uli sa langit ang tatamaan pagpalain ng Diyos. May gawain. Tapos makikita mo yung iba nasa beach. Kasabay pa sa gawain. Sasabihin ng iba, ano yan, hindi nakikiisa? Yung mga kasamahan niya, andun talagang nasa gawain, tapos ito namang iba, nandun sa beach. Oh, di ba? Anong iisipin ng iba? Pwede naman kayo mag-beach, wag lang kayo magbibideo at wag kayo magpipicture para walang natitisod sa inyo. Tama po ba? Kasi magiging katitisuran pa tayo eh. Anong iisipin? Ay, wala rin pala mga pagkakaisa ang mga ito. Okay pa ba kayo? Kaya kung dinadala ka ng iyong paa sa pagkatisod ng iba, putulin mo yun. At kung yun talaga ang ating ginagawa, ay huwag ka na magbi-video, huwag ka na magpi-picture nang wala na nakikita at para wala na nag-iisip ng hindi maganda. Kasi sabi ng Biblia, hindi mawawala ang sanhi ng pagkakasala kailanman. Kaya lang sabi ng Bible, kung ang paa ang naging sanhi ng pagkakasala, putulin mo ito. Putulin mo hindi yung paa, yung gawain ng paang yan na dinadala tayo sa pagkakasala ng ibang tao. At ito pa yung maganda. Sabi dito, kung ang isang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na iisa lang ang mata kaysa may dalawang mata, ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Kasabi mo sa katabi mo, yung matang yan, kung ano nakikita. Marami ang natitisod sa matang yan. May nakita ka. Nung makita mo, sinabi mo sa iba. Nung sabi mo sa iba, sinabi rin sa iba. Sinabi na sa iba. Nagdugtong-dugtong na. Marami na ngayon ang nagkasala. Kaya yung pinanggalingan noon ng matang yon, sabi ng Biblia, mabuti pa dukitin mo yung mata mo. Siguro, pwede siguro literal yun. Kaya sabi, ang Bible mismo, napakaganda ng tinuturo ng Bible eh. Amen ba? Huwag tayo maging sanhi ng pagkatisod ng ibang tao. Lalo na sa mata. Kasi ang mata, yan yung pinto ng buhay ng tao, yung mata. Kasi
Kung ano ang nakikita ng mata, yun ang magiging buhay mo. Naniniwala kayo? Magiging makulay ang iyong buhay kapag ang nakikita mo ay pawang mabuti. Pero pag ang nakikita ng iyong mga mata ay mga pangit, magiging pangit ang iyong buhay. Bakit? Pintuan niya ng buhay yung mata natin. Kaya nga sabi ng Bible, fix your eyes to Jesus. Keep your eyes on Jesus. Yun ang sabi ng Bible, ituon mo ang iyong mga mata kay Jesus. Ipako mo ang iyong mga mata kay Jesus. Bakit? Kasi kapag laging ang Panginoong Jesus ang ating nakikita, maniwala kayo, magiging makulay at maganda ang ating buhay. Pero kapag ang nakikita ng ating mga mata ay pawang kapangitan ng ating kapwa, maniwala kayo, yun din ang maging buhay natin. Kaya nga may mga pangit na buhay. Bakit? Yun ang kanyang mga mata. Kaya tingnan yung katabi sa mata. Mahalaga ang mata, kapatid. Kaya gusto niyong pagpalain ng Panginoon, ito tanungin ko po kayo. Sinong gustong pagpalain ng Panginoon? Ayusin natin ang ating mga nakikita. Kasi sa halip na maganda ang ating nakikita, ang pangapangit ang ating nakikita. At ito pang hindi maganda sa tao. Abang-abang lagi natin yung ginagawa ng ibang tao. Diyos Maria Josep, ano? Di maintindihan. Abang-abang mo yung ginagawa ng tao, yung gagawin ng iyong kapwa, abang-abang mo lang lagi. Andiyan pa ba kayo? Abang-abang ng tao, magkamali ang kanyang kapwa. Hindi lamang yun, abang-abang ng tao kung kailan ka babagsak. Diyos Maria Josep, parang kagalakan niya ang pagbagsak ng tao, ano? Huwag mong abangan kasi wala ka makikita. At hindi mo ito makikita. Bakit? Lahat ng tinawag ng Diyos, iingatan at pagpapalain ng Diyos. Naniniwala kayo doon? Kaya huwag tayo mag-abang ng pagbagsak ng mga taong tinawag ng Diyos. Mabibigo tayo. Ang lahat ng inilapit ng Diyos sa gawain na ito, hindi yan pababayaan ng Diyos. Panghawakan niyo po yan. Hindi ka tatawagan ng Diyos dito kung ikaw ay kanyang pababayaan. Kaya ka tinawag para iparanas sa iyo kung gaano kabuti ang Diyos na tumawag sa atin. Amen. Kaya huwag kayo matatakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matatakot. Amen po. Huwag kayo matatakot kung ano man ang nag-aabang sa atin. Kasi, di ba, Salmo 91, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Amen ba? At ano pa sabi doon? Na kahit may mga leon, ahas, na mabagsik, di ka maaano. Amen po. Kaya tayo mga tinawag ng Diyos sa gawain ito, maging malakas ang loob natin. Mayroong Diyos na nag-iingat sa buhay natin. Mayroong Diyos na magtatanggol sa bawat isa sa atin. At yun ay walang iba kundi si Yahweh El Shaddai. Kaya wag natin gayahin yung mga taong mapanilip, ha? Kaya sabi mo sa katabi mo, mula ngayon, ang tingnan mo lang sa akin ay ang magagandang bagay. Amen po. Amen. Titigan mo lang katabi mo. Sabi muli sa kanya, may kahinaan pa ako. O, di ba lahat naman tayo may kahinaan pa eh. Walang perfecto sa atin, lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo may kapalpakan. Ang hirap mamuhay, ang hirap kumilos ng hindi normal. Ano yung hindi normal? Yung ingat na ingat ka sa sister mo, baka magkamali ka. Ang hirap pa yan ng ganun, ano? Ilabas mo yung normal mo kung sino ka. Tama po ba?
Tapos ilag na ilag ka, baka magkamali ka. Diyos ko, para ka nakakulong sa hawla. Kaya alam niyo po si Brother Rod, nung kayo dumating din sa Hong Kong, sabi ko, Lord, bahala ka kung anong kalooban mo, yun ang masusunod. Basta ako ito. Bakit ako mangingila at bakit ako iiwas at bakit ako mag-aano sa bawat isa? Kailangan maging normal ka para maganda ang iyong kilos at galaw. Kung sino ka, ipakita mo ang totoo. Amen po ba? Hindi yung nakangiti kapag kaharap, kapag nakatalikod, nakangiwi. Maging totoo sa isa't isa. Ilabas mo kung sino ka. At kapag naging totoo ka sa iyong sarili, diyan ka pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Okay pa ba kayo? Kaya sabihin niyo, salamat Lord. Hanggang ngayon, ito ako, buhay pa. Amen. Amen ba? Di ba ang sarap sa piling ng Diyos, ano? Lalo kapag totoo ka. Kasi pag totoo ka, normal yun na nakaagawa tayo na hindi maganda. Yung pumapalpak tayo. Kasi hindi tayo pwede maging perfectionist. Kasi pag perfectionist ka, sabi nga sa isang quotation, perfectionist is dangerous. Mapanganib po ang paging perfectionist. Kasi wala makaka-perfect sa atin. Ako minsan nag-exam ako nung college po ako, na perfect ko yung exam. Nakakuha ko ng plot 1 na grado. Hindi mo ako naniniwala kasi sabi ko, baka malakas lang ako sa professor, kaya plot 1 ako. Talaga namang pinagpuyatan ko yung exam. Talaga ako pinakamataas sa exam talaga. Alam ko ano yung exam na yon, about dogma. Kaya paano niyo kung pagkakamalang ako'y protestante? Nakakuha ako ng grado na flat 1. Kaya doon ko naintindihan na hindi lahat ng practices ng Katoliko ay ini-implement o galing sa simbahan. Maraming ginagawa ang Katoliko na hindi naman tinuturo ng simbahan. Kaya huwag niyo akong pipilitin. Flat 1 ako dyan. Amen po ba? O katulad sabi ni Father J, o di ba? Mary is not our salvation. Ang linaw nun. Hindi si Mary ang ating kaligtasan, si Jesus ang ating kaligtasan. Pero hindi mo siya pwedeng i-disrespect si Mama Mary kasi siya ang ina ni Jesus. Siya ang mama ni Jesus. Kaya salamat kay Lord dito sa atin sa Catholic, mayroon tayong nanay. Yung ibang sikta walang nanay. Siguro madarasta mayroon. Pero nanay wala. Kaya salamat kay Lord dito sa atin, mayroon tayong Mama Mary kinikilala. Bakit? Siya ang ina ni Jesus. Amen. Amen ba? Nasasabihin nila, sinasamba niyo si Mama Mary. O sino mo nagsabi siya, sinasamba namin si Mama Mary? Ginagalang namin siya kasi siya ang nanay ni Jesus. Tama po ba? Tapos sasabihin, may sumasamba kay Mama Mary. Ay, hindi tinuro ng simbahan yun. Kasi pinag-aralan din namin yan eh. Hindi tinuro ng simbahan ang sambahin si Mama Mary. Irespeto, igalang, kilalanin. Yun ang turo ng simbahan. Malinaw ba kayo? Malinaw po ba? Kaya hindi nyo pwede i-contest na, hindi, dapat sambahin yan. Ay, dalawa lang Diyos nyo. Di ba sabi ng Bible, only one God. O, isa lang ang Diyos. Sino si Mama Mary? Ina nga ni Jesus. Sabi na, sinasamba nyo niya, hindi nga namin sinasamba. Kasi isa lang ang Diyos. Kaya dapat kayong mga Katoliko, meron kayong pangdepensa sa mga umaatake. O, sabi, hindi sinasamba nyo. Nakita mo, Brad, na sinasamba namin? Hindi namin sinasamba yan. Pero mahal namin si Mama Mary. Amen ba? Amen. Pag sinabi, nako, hindi. Sasabi mo, sige Brad, uwi ka sa nanay mo, bastos mo nanay mo. At sabi mo sa nanay mo, walang kinta kang nanay, hindi kita kailangan. O pag hindi kasi ng palang nanay mo, iwan ko lang. Gising po ba kayo?
Kaya mula ngayon, ingatan natin ang ating mga sarili. Sa Mark chapter 9 verse 50, sabi dito, mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin. Sabi mo sa katabi mo, taglayin natin ang katangian ng asin. So magbigay kayo ng mga katangian ng asin. Ano bang katangian ng asin? Maalat, kaya marami may sakit sa bato. Maalat. Ang asin, nagpipreserve. Gamit namin sa probinsya ng araw yan. Wala kaming ref sa probinsya. Pag mayroon kaming iuulam na gusto naming abutin ng 1 linggo, asin ang ginagamit namin. Umaabot ng 1 linggo ang aming pang-ulam. Napipreserve siya. Gawa ng asin. So dapat tayo ganun din. Para tumagal ang mga tinawag ng Diyos, maging asin tayo sa kanila. Maging preservative tayo para sa kanila. Para sila ay hindi mawala, dapat tayo ang naging dahilan para sila ay manatili kay Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. So sabi ng Bible, taglayin ninyo ang asin. Ang asin nagbibigay ng lasa. Tama po? Ang anumang pagkain na walang lasa, pag nilagay mo ng asin, nagkakaroon ng lasa. So dapat tayo ay ganun din sa ating kapwa. Maging pampalasa tayo sa bawat isa. Iyan ang ina-advise ng Bible na napakaganda na dapat itong asin ang ating tataglayin. Maging asin tayo. At kapag tayo ay naging asin, maniwala po kayo, walang matitisod sa atin. Mayroon bang nagluluto na hindi kailangan ng asin? Mayroon. Pag nagluto ng ginataan, asukal ang ginagamit. Pero, kadalasan, ang asin ay hindi nawawala sa tahanan. Iyan ang number 1 na kailangan sa bahay, asin. Kaya nga sabi ng Panginoon, kayo'y asin ng sanlibutan. Asin tayo ng sanlibutan. Kung tayo ay asin ng sanlibutan, magbibigay tayo ng panlasa sa sanlibutan. Hindi tayo maging katitisuran. Kaya asin ang ginamit para walang natitisod sa atin kahit isa. Amen ba? Kaya sabi mo sa iyong katabi, maging asin tayo, sa ating kapwa. Everybody say, Amen. Amen. O tayong lahat at tayo ay dumulog sa Panginoon. Pag sinabing asin, maging mabuting tao tayo. Maging mabuti ang ating mga pag-uugali. Maging blessing tayo sa ibang tao. Everybody close our eyes. Put ourselves in the presence of God. At yakapin niyo po ang mga bagay na inyong mga daladalahan. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay iyong
ang lahat ng bagay ay nilihit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Inadalangin ko lagi sa iyo, Ama, ang aking makapatid na ito, na patuloy mo sila, Ama, na pagpalain. Lord, sa bansang ito, ikaw po, Lord God, nakakaalam sa mga darating na araw pa sa aking makapatid na ito. Ang dalangin ko, Ama, na ngayon pa lang, patuloy mo lang ipagkaloob sa kanila ang tagumpay. Samahan mo lagi sila, dakilang Ama, na tuwing sila, Panginoon, ay sasapit sa kanilang pagkatapos ng kanilang mga trabaho, Lord God, pag sila, Panginoon, ay dumarating na sa finish contract, Panginoon, ng kanilang mga trabaho, Lord, hayaan niyo po na bago ito dumating sa kanila ay mayroon ka na nakalaang biyaya sa kanila. Huwag mo po silang pababayaan, dakilang Diyos. At ang aking mga kapatid na natiterminate, Father God, dalangin ko, Ama, na lagi mo silang tulungan. Huwag mo po sila, Panginoon, panatilihing bigo sa kanilang buhay. Hayaan mo, Ama, na ikaw po, Lord, ang patuloy na magbigay ng employer sa kanila. Hindi ka maramot, dakilang Yahweh Shaddai. Ikaw ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng tagumpay. At ikaw ang Diyos nagbibigay ng katugunan sa aming mga kahilingan. Kaya, Ama, silang mga naririto lagi sa iyong gawain. Lagi mo silang akapin ng iyong pagmamahal. Lagi mo silang samahan, O Diyos. At ngayon pa lang ay aming inaangkin na mayroon ka ng ginawang himala sa bawat isa. Kaya, Ama, patuloy kong dalangin sa iyo ang kanilang mga kalayaan sa mga problemang hinaharap nila ngayon. At kung sila man, Ama, ay may mga sakit at may karamdaman, pagalingin mo, Ama, ang aking mga kapatid na ito. At kung sila man ay nagkukulang sa pinansyal, Lord, tulungan mo sila, Ama, na mapunuan ang kanilang mga pangailangan sa buhay. At umaasa po kami na sa araw na ito, sila ay aalis sa lugar na ito na taglay ang tagumpay na nanggagaling sa iyo. Banal na Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng hawak ng kamay na ito. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. Ama, salamat po at amin rin pong inaangkin na silang lahat ngayon ay answered prayer na. Amen, Lord. At naniniwala kami na silang lahat, kaming lahat ay aalis sa lugar na ito, tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Ama, pagpalain mo po ang aming mga mahal sa buhay, ingatan lagi sila at proteksyonan, at inaangkin po namin ang kanilang ganap na kaligtasan. O Diyos, salamat po, at sa iyo namin, Ama, ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless us all. Jesus Christ, His Son,
Mga kapatid, ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siya naghangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, modkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilail ay sasakluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring balaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ginin mo na, Ansel. Ryan. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ginin mo na. Angkinin mo na. Angkinin. Answer prayer ka na. Angkinin mo na. Angkinin. Pinagpala ka na. Angkinin mo na. Angkinin. Answer prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan at siya'y ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, tiyang ibibigay na. Pagpapala mo'y ibahagi sa iba. Angkinin mo na.